Napakurap-kurap ako nang marinig ko ang sinabi ni Mr. Molera. Po? Pagkaklaro ko dahil baka na mali lang ako ng rinig. Ngumisi siya sa akin. Do you want me to repeat it? Anya at muling inilapit ang bibig sa tenga ko. I want you to wear those lingeries later. Wear every single one of them. Dagdag niya bago tuluyang lumayo sa akin. Napatitig na lang ako sa kanya at hindi na napigilan ang pag-iinit ng magkabilang pisngi ko. Kahit hindi ko pa man ginagawa ang sinasabi niya, ay naiisip ko na ang magiging itsura ko at hindi ko mapigilan ang pagkain ng hiya sa sistema ko. Hindi ba pwedeng iba na lang, Uriel? No, matigas niyang sabi. That's what I want. And don't you ever dare back out from our deal. Dahil ikaw mismo ang nagsabi sa akin na gagawin mo ang kahit na anong ipapagawa ko sa'yo. Paalala niya bago niya ako nilagpasan. But for now, bumaba na muna tayo para mag-dinner. Until then, you have the time to ready yourself. Dagdag niya bago na unang lumabas sa kwarto. Pagkasara niya ng pinto ay napaupo na lang ako sa kama at nasa bunutan ng sarili. Pinagsisisihan kong sinabi ko sa kanya yun. I should have thought about it more. Kasalanan ko rin naman dahil nagpadalos-dalos ako. Pero kasi, hindi ko naman inaasahan na ganoon ang ipapagawa niya sa akin. I was expecting something wholesome. Napabuga na lang ako ng hangin bago sumunod sa baba para sumabay sa kanilang kumain. Pero ewan ko lang talaga kung makakain ako ng maayos, lalo na't walang ibang naglalaro sa isipan ko kundi ang magiging tagpo mamaya sa oras na matapos ang hapunan. Pagkababa ko ay dumiretso na ako sa kusina dahil naroon na raw ang maglolo, sabi sa akin ni Nanay Feli. Pagkarating ko sa kusina ay inihahain na nila Ate Lala at Becky ang mga pagkain. Agad namang tumayo si Uriel nang makita niya ako at pinaghila ako ng upuan. Thanks, sabi ko sa kanya bago ako umupo. Ngumiti lang siya sa akin bago siya bumalik sa upuan niya. So how was the trip with your friend, son? Tanong niya na para bang sabik na sabik siyang marinig ang kwento ko. Napakagaling niya talagang umakting. Siya na talaga. It was fun. Sobrang nag-enjoy ako. Sagot ko at matamis na ngumiti. Ayaw pa nga nilang umuwi ako eh. You could have just extended your stay, Iha. Sabat ni Lolo Henry. Hindi pwede. Mabilis sa sabat ni Mr. Muller kaya napatingin kami ng lolo niya sa kanya. I mean, she can stay away from me for too long, Lo. 3 days were already hell for me. Ang haba na ng panahon na yun and I miss her already. Bawi niya bago tumingin sa akin, sabay abot ng kamay ko at pisil dito. Next time, let me go with you. But then you can stay with your friends kahit ilang araw pa. Hilaw akong napangiti sa kanya. Really? Tumango siya sa akin. Yes, just tell me in advance so I could clear my schedule for you. Sagot niya at matamis na ngumiti sa akin. Siguro kung ibang tao lang talaga si Lolo Henry, ay matagal na siyang naniwala sa amin ni Uriel. Sa pinapakita ba naman ng lalaki kahit na sinong makakakita sa amin ay paniguradong kikiligin. Wala talagang mag-iisip na umaacting lang kami. Okay, Han. Sagot ko na lang sa kanya. Let's eat. Uriel's point of view. I couldn't hide a grin on my face as I walked through the cellar to choose the right wine for tonight. I want something that would complement the thrill and fun I'd feel once Christine started to wear all those lingeries. Hindi ko rin alam kung bakit yun ang pinagawa ko sa kanya. Maybe because I saw those lingeries in my closet and wonder what would they look like when worn. At isa pa, parusa ko na rin sa kanya dahil sa ginawa nila sa akin ni Logan. She probably enjoyed his company. Ang daming tinek sa akin ni Logan. He even sent me snaps of his stay with her family. Mukhang close na to sa pamilya niya. Damn that jerk! Ang yabang! He wouldn't be able to brag to me like that only if Christine didn't let him stay there. Iniisip ko pa lang na magkasama sila sa isang kwarto. Sa tuwing natutulog, ay nagiinit na ang tenga at batok ko.
Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko bago ko kinuha ang isang bote ng red wine. The alcohol content is just enough to warm one's body. Tinitigan ko pa to bago ako mabilis na nagtungo sa kusina para kumuha ng 2 wine glasses at ice cubes na inilagay ko sa mini bucket. Pagkatapos ay umakyat na ako sa kwarto namin kung saan naghihintay si Christine. I couldn't stop grinning in thrill. I can't wait to see her in those lingeries. I'll make sure she will wear them all that I choose what suits her best. Are you ready? Tanong ko sa kanya nang makapasok ako. I pulled the mini table towards the side of her bed and set the wine and glasses on it. Dali-dali akong naglagay ng ice cube sa baso, sabay sali ng alak. Hindi. Sagot niya sa akin habang tinitingnan ang mga piraso ng mga sensual na tela na nakalatag sa kama. There's no way I'll ever be ready to wear this. But you don't have a choice. Sagot ko sa kanya at saka uminom. If you're feeling shy, why don't you have dose of alcohol then? Suwestyon niya at saka nagsali ng alak sa baso. I didn't put any ice in it because when it melts, it would be dilute the wine and forfeit the alcohol. Here, sabi ko sabay abot sa kanya ng baso. Huminga siya ng malalim bago nilagok ang laman noon. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Which one do you want to wear? Tanong niya. Just tell me at nang matapos na tayo. Ngumisi ako sa kanya bago ko umakyat sa kama at sumandal sa headboard. All of them. Try them on one by one. I thought I already made myself clear earlier. She looked at me in disbelief. Her shoulder fell before she had a sigh. Okay, she replied, picking a pair of lingerie before going to the bathroom. Tumango lang ako bago muling nagsali ng alak. I leaned against the headboard and savored every single drop of the wine while waiting for her to come out of the bathroom. Hindi na ako makapaghintay na makita siya. I bet she would look fantastically hot in any of those. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto. There, Christine walked out, covering herself with her arms. Halata sa mukha niya na nahihiya siyang ipakita sa akin ang suot niya. But covering it is useless. I can see how good those pink lingerie fits her. The shiny finish from off the silky underwear emphasized her skin color. Take your hands off. Let me see. Utos ko sa kanya. It took her a while to do it, but when she did, I was able to see the entirety of it. Of how innocently seductive she looks in it. But something is not clicking. Something is lacking. Okay, try the next one. Utos kong muli. There are 3 more lingeries remaining. At kahit hindi pa man niya sinusuot ang mga yon, ay alam ko na kung ano ang nababagay sa kanya. Ihuli mo yan. Sambit ko nang makita ko siyang pinulot ang pulang lingerie. Try the other 2 first. Marahan lang siyang tumango at dinala na ang lahat ng mga pare sa loob ng banyo. And when she came out, she looks dazzling in black lingerie made from organza fabric. But I don't think the color suits her character. It's too dark and striking. Next. After a few minutes, she came out wearing a white one-piece lingerie made from organza fabric again. But then again, it's too white for her. Next, I told her. Pagkapasok niya sa banyo ay inayos ko na ang pagkakaupo ko. I can already feel the warmth of the liquor slowly flowing all over my body. And I felt that warm sensation burst right after seeing Christine come out of the bathroom wearing the last piece. I couldn't take my eyes off her, even with her embarrassed face. She looks dashing, seductive, and fucking hot in her red lacy lingerie. The elastic straps on her chest and legs made her look hotter. I couldn't stop myself from gulping while looking at how those lacy fabrics wrap around her round, busty chest, and how that thin piece of clothes hide her treasured pearl. Uriel, pwede ko na bang hubarin? Tanong niya sa akin. She couldn't even look at me in the eye. Seeing how flushed her face was struck something in me. Mas lalo akong nag-init. I can feel the burst of heat inside me.
spreading all over my body. Kahit uminom ako ng alak ay nanunuyo pa rin ang lalamunan ko. My heart started pounding like hell. Hindi ko mapigilang mapalunok. At hindi na ako nagtaka nang maramdaman ko ang unti-unting pagkabuhay ng alaga ko. Come here. Utos ko sa kanya. You're too far. I want to see the details. Sambit ko. Ha? Lumapit ka. Ulit ko. Napabuga siya ng hangin bago marahang naglakad palapit sa akin. Habang yakap-yakap ang sarili niya. At habang palapit siya ng palapit sa akin, ay nagsimula ng magwala ang alaga ko. It started to act aggressive, trying to force its way out of its cage. Mas lalo pa akong naginit nang makita ko kung gaano kapula ang mukha niya. At hindi na nga ako nakapagpigil. At tumayo na ako para malapitan siya. Fuck. You don't know how hot you are right now, Christine. Bulalas ko sa kanya bago siya tiningnan ng diretso sa kanyang mga mata. You're freaking hot. Okay, Anya. Shit. Bulong ko bago ko huminga ng malalim. Tuyong-tuyo na ang lalamunan ko kahit ilang beses pa akong lumunok ng laway. Alam mo bang nagpipigil na lang ako ngayon? Sabi ko sa kanya at mas lumapit pa. Po? Sagot niya sabay hakbang paatras sa akin. Bawat paghakbang niya palayo ay siyang paghakbang ko palapit sa kanya. Hanggang sa dumikit ang likod niya sa pader. You don't know how turned I am right now, Christine. I'm so fucking hard just by watching you in that slutty Tin Pavrix. Matigas kong bulog sa kanya bago ako dahan-dahang yumuko para ilapit ang mukha ko sa kanya. She quickly averted my gaze, and that gave me access to her neck. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, at mas yumuko pa ako at inamoy ang leeg niya. What did you do to me? Bulong ko sa kanya bago dinikit ang ilong ko sa leeg niya. Slowly, I brushed it up to her ear. Tell me, Christine. Dagdag kong bulong. Si sobrang lapit ng bibig ko sa tenga niya, ay dumidikit na to. Uriel, what did you do to me that I couldn't seem to stop myself from desiring you? Bulong ko sa kanya at tuluyang idinikit ang katawan ko sa katawan niya. I pressed my weight against her, sensually rubbing my crotch against her. Why am I so addicted to you? Why do I feel this intense urge to claim you? Dagdag ko bago marahang dinilaan ang panga niya. To fucking taste you. Narinig ko ang tunog ng paglunok niya ng laway. And that turned me on even more. Can you feel my warmth? Tanong ko sa kanya bago ko marahang hinaplos ang mukha niya. At bago pa man niya maiwas ang mga mata niya sa akin, ay tinitigan ko na siya. Can you feel how hot my body is right now? Uriel, wala sa usapan natin to. Mahinang sabi niya sa akin. Halos wala nang lumabas na boses sa bibig niya. You only told me to wear these lingeries. Bakit ayaw mo ba? Tanong ko sa kanya. Ayaw mo ba sa akin? Hindi ko na siya pinatapos magsalita. I pressed my lips on hers and sensually kissed her. Kung ayaw mo sa akin, that'll make you like me. I'll make you want me. Bulong ko sa kanya bago siya muling hinalikan bago pa man siya makapagsalita. I'll make you scream my name. Dagdag ko ay tuluyan siyang nilunod sa mapusok kong halik.